Sabay nila akong kinatitigan ng matalim at may lihim na masamang binabalak sa akin. Kung hindi lang sana matigas ang ulo mo, sir, hindi ka sana hahantong sa ganyan? Saad ng isa na nasa gitna nila. Mga tuta ba kayo ni Melena? Nasaan siya nang matapos ko na to? Angil ko na nilalabanan ng mga tali. Naramdaman kong lumuwag ng konti ang taling nasa kamay ko. Nagtaasan sila ng kilay. Sinong Melena? Ang boss nyo. Hindi niya kilala, nagmamaang-maangan lang kayo. Nagpalitan sila ng tingin. Hindi naman Melena ang pangalan ng boss namin. Ginagago niyo ba ako? Si Joffrey, ang boss namin. Hindi Melena. Lalaki, hindi babae. Siya si Joffrey de la Rosa. Imposibleng hindi mo kilalang namba-blackmail sa'yo. Paglilinaw ng isa, naniyakap ang hawak na rifle. Nahilo ako. Wala akong kilalang Joffrey. Pero ang apelido niyang de la Rosa, meron. Si Georgiana. Kumibit balikat ang isa at napaupo sa ere. Tinawag ka panganganak eh. What do you mean? Naningkit ang mga mata ko. Anong klaseng anak ka? Hindi mo kilalang tatay mo? Wala akong ibang ama kung hindi si Mateo Parker lang. Umagalpak sila ng tawa. Napahawak pang isa sa tiyan. Ginagago tayo pare. Nagpapatawa ba siya? Klarong-klarong sinabi ni boss na ipapahuling anak niya. Nanakit ang sentido ko ng alalahanin ng totoo kong pagkatao. Hindi ko kilala ang tunay kong ama. Ngayon susulpot upang pagdiskitahan ng pera ko. Wala akong amang kriminal. Pakawalan niyo ko dito kung ayaw niyang ipatapon ko kayo sa bilangguan. Nanunudyo silang tumawa. Gusto kong kumawala at masuntok sila sa mukha. Kaso hindi ako makapalag dahil may hawak silang armas. Tumahimik kayo mga tarantado! Umugong ang malaking boses na galing sa lalamunan mula sa likuran. Natarantang humawi sa daan ng tatlo. Pupunitin ko mga bunganga nyo sa sobrang chismoso nyo. Hear this man with sharp, sunken eyes and malicious smirk that twisted his features. Sa tansya ko kasing edad niya si Mom pero tumanda sa sobrang problema. Lalaki ang mga mata ko nang matukoy si Mom. Maputla, nanunubig ang mga mata habang nilalabanan ng mahigpit na paghawak nito sa braso niya. Ang tigas ng ulo mo, gaya ng nanay mo. Matagal na ako nagpapadala ng sulat pero hindi mo tinutugunan. Gusto mo yata ng santong paspasan? He sneered, pressing the cold barrel of a pistol against my mother's temple. $100 million. Sapat ng kapalit para sa ina mo. Pasalamat ka't hindi ko sinaling mag-ina mo. Nawala sa utak kong pagtatakwil kay Mom. Nagsisisi ako na iniwan ko siya. Tarantado kang demonyo ka. Ngayon magpapakilala kang ama ko para makuha ang pera ko. I snarled. Tumahimik ka at ibigay mo na lang ang pera kung gusto mong mabuhay pa ang bruhang ito. Ganti niya. Dininang baril sa ulo nito. Naikuyom ko ang mga palad. Akala mo ba madadala mo ko sa banta mo? You're nothing but a coward hiding behind a gun. Galit na kumurba ang kanyang labi. Coward? Hindi mo ba alam kung anong pinagdaanan ko? Dahil sa babaeng ito? Iniwan niya ako. Sinira at pinagpalit sa Mateo na yan. At ngayon, pagbabayaran niyang lahat ng ginawa niya. Siyempre bago mangyari yun, bibigyan mo muna ako ng pera. Bumelta si Mommy. Please, Joffrey, palayaan mo siya. Hindi naman ito tungkol sa kanya. Pabayaan mo na siya. Shut up! Singal niya. Bumaling ulit siya sa direksyon ko. Pinakawalan niya ang nakakalasan niyang boses. Makikita mo, pagdudusang nanay mo, kapag hindi ka pa rin nakisama. Oh, paano kung simulan ko sa'yo? Tignan natin kung kailan ka tatagal. I leaned forward as much as my restraints allowed, my voice low and seething. Wala kang mapapala sa ginagawa mo. Wala rin akong balak na bigyan ka ng milyon. Let her go and maybe I won't destroy you when this is over. Tumawa siya ng mapait. Ang tapang ng anak ko. Nagmamayabang kahit na nakagapos sa bangko. Pero sisiguraduhin ko na pagsisisihan mong kayabangan mo. Tinutok niya ang baril sa akin. Ngayon,
Isipin mong mabuti ang kondisyon ko. Sinagot ko rin siya ng tawa ko. Sige, putok mo! Sino sa atin ang hindi mawawalan? Joffrey, tama na! Bitawan mo ako! Lanlaban si Mami. Tinulak niya ito at hinampas ang dibdib. Hindi makatiis si Joffrey kaya sinampal niya ito. I said shut up! Sinuntok niya ito sa tiyan sa ninang pagkabuwal nito sa sahig at pamumulupot sa sakit. Mami! Sigaw ko pero wala akong magawa. Yan ang napapala sa mga istorbo. Hoy! Itali niyo yan! Utos niya sa mga tauhan na nag-aabang. Pagbabayaran mo to! Matapang kong sigaw habang minamasdan ng mga tauhan niya na kinakaladkad patungo sa isang silya para itali ang nanay ko. Ginawaran niya ako ng smug face. Sino bang tinatakot mo ha? Umaasa ako sa himala ngayon. Himalang may magliligtas sa akin. Hindi ko nasolusyonan ang problema ko kay Raven. Dagdag pa sakit na naman ito. Paano ko siya kikilalaning ama kung ganyan ang pag-uugali niya? Nagpakapal ako ng mukha. Pinakita kong hindi ako natinag sa pananakot niya. Ibibigay mo ang 100 million? O papatayin ko ang nanay mo? I gritted my teeth. Patayin mo, wala akong pakialam. Total malaki rin ang atraso niya sa akin. Nandilat siya, binaba niyang baril. Pareho talaga kayo ng kapatid mo. Paminsan-minsan lang gumagana ang utak. Ayun, muntikan ko nang mapatay. Salamat sa it, nadala mo siya sa ospital. At ano na naman ang pinagsasabi mo? Tuluyan ko nakalaga ng mga kamay. Kung sakali man na may manggugulo sa amin, siguradong makakatakas ako. Mahal na mahal ka ng kapatid mong si Georgiana, Dairon. Handang-handa siyang ibuwis ang buhay para sa'yo. Tila nang gigigil niyang sambit. Mistulang binuhusan ako ng malamig na tubig nang madiskubre na kapatid ko si Georgiana. Sa haba ng panahon, matagal na palang alam ni Georgiana at tinago niya para sa kaligtasan ko. Nagtagumpay nga siyang maging magkalapit kayo. Pero hindi naman niya ginawang pirahan ka. Sobrang duwag. Sana pinanganak ko na lang siyang lalaki. Dugtong niya. Hindi ko masasabing nagkalapit kami. Nakilala ko siya nung college dahil magkaibigan sila ni Anessa. Lilitaw lang kapag nandyan ang kaibigan. Makikipag-usap kapag nandyan ulit ang kaibigan. Doon kami nakapagpalagayang loob na naging guru siya ni Raven. Nothing more. Pues, nagkamali kang pilitin ng half-sister ko na sirain ako. Hirit ko na kinalukot ang mukha niya. Half-sister? Kakambal mo siya, Jairon. Hindi mo nahalata yun? Nairita niyang lahat. Napako ako sa kinaupuan ko. Animoy nagsalubong ang langit at lupa. Saka may malaking pagsabog ang naganap. Para ako nababaliw sa revelasyon niya. Hindi lang half-sister. Kung hindi kakambal mismo. Humahangos ako. Paano niya nagawang itagong katotohanan sa loob ng maraming taon? Kasalanan ulit ng nanay mo. Tanungin mo siya. Aniya sabay balik ng direksyon kay Aurelia. Dumobling hinanakit ko sa kanya ngayon. Paano niya nagawang itago ang lahat? Pagod na ako sa kalokohan ng nanay ko. Ayoko nang makinig pa. Bulalas ko sa mabangis na tono. Hindi ko sinayang ang oras nang tumingin sa ina ko. Pasensya rin kasi muntik kong mapatay ang kakambal mo. Saan niya na tila nasasayahan pa. Tumahimik ka. You're a monster. How dare you to hurt your daughter like that? Wala na bang ibang laman ng utak mo kung hindi pera? Tinatanong ko ba yan? Balik tanong niya na parang walang ginagawang masama. Pakakawalan kita kapag ibinigay mo na sa akin ang 100 million. Hindi mo ko Central Bank. Pagbabayaran mong ginawa mo sa amin. Sa dala ng emosyon ay tumayo ako at sinugod siya subalit hindi nagawa agad dahil sa nakatali kong paa. Aagawin ko sana ang baril pero sinuntok niya ako sa muka. Bilib ako sa tapang mo anak. Paano ba yan? Mapipilitan ako na saktan ka sa pagiging matigas mo. He sneered. Wala na yatang katapusan ang pagsasagutan namin. Pero ako gusto ko ng tuldukan. Hindi ko ininda ang kumikirot na pisngi. Mabilis kong kinalagaan ng paa saka matuli siyang tinignan. I'll make sure you'll go to hell! Sinugod ko siya. Inimbaan ng suntok pero mabilis siyang nakailag. Sasakmalin ko sana ang leeg niya nang tinutok niyang baril.
Oh, ano? Lalaban ka pa ha? Gusto mo bang makita si San Pedro ngayon? Nanginginig ang mga labi niyang sambit. Umiiyaw si Mommy pero kanina pa namin siya hindi pinapansin. Sige, patayin mo ko. Hindi ka iwan ng hustisya at ng karma. At tignan natin kung makukuha mong pera. Nilabas ko ang cheque at pinunit sa mukha niya. Parang mababaliw siya habang ginagawa ko yun. Kinuyog niya ng galit. Namumuti ang mga mata niya sa pagiging atat na patayin ako. Papuputukin niya na sanang ginagambala kami ng putukan sa labas ng mansyon. May nanluloob! Anunsyo ng isang tauhan na lumabas kaagad. My biological father smirked venomously. Give thanks to heaven. He sent an angel for you. Himak. Jairon! Tawag ng pamilyar na boses. Wow! What a family reunion! Biro ulit ng ama ko. Layuan mo kapatid ko! Hayop ka! Banta ni Georgiana. Natuod ako, hindi makapaniwalang nasa harapan kong kakambal ko. May hawak na armas, naka-leather jacket at ripped jeans. May mga kasama siyang SWAT team. Nanatili siya ng unang linggo sa ospital at parang walang nangyaring masama sa katawan niya. Buhay na buhay at makisig ang nasa harap kong Georgiana. Tatay mo ako. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Joffrey, pinalisikan niya ng mga mata ang anak. Hindi ko ama. Ang isang demonyo. Papatayin kita ngayon. Pagbabayaran mong ginawa mo. Bakit kayo galit sa akin? Dapat nga magalit kayo sa nanay niyo na siyang nagsimula ng gulo. Ani Joffrey na balak pa yatang paikuti ng ulo namin. Parehas lang kayo. Sinugod ni Georgiana ang ama. Subalit mabilis na nakakilo si Joffrey. Kaagad niya akong ginawang pain. Ikukulong niya sana ako sa braso niya pero naunahan ko siyang sipain sa tiyan. Nalaglag ang armas niya. Eksaktong nakipagbakbakan ang mga tauhan niya sa SWAT team. Nagpalitan sila ng putok samantalang nagtago si Georgiana sa dingding. Napansin ko si Joffrey na kinakapa ang sahig para abutin ang armas. Sinipa ko kaya humantong sa labas ang baril niya. Malakas niyang hinila ang kamay ko kaya natumba ako. Kumibabaw siya para paulanan ako ng suntok. Halos malantang mukha ko sa dami ng suntok niya. Bitawan mo kapatid ko! Huling-huli sa pandinig kong panggitgit ng kahoy na dumapo sa likod ng tatay ko. Humiyaw siya sa sakit. Pero sinundan ni Georgiana ng suntok sa kaliwang mata nito. Pinahiran kong dugo sa gilid ng labi gamit ang daliri sa kabumangon para panoorin ang bakbakan ng magama. Inipit ni Georgiana ang biceps sa leeg ng ama niya. Sumuko ka na lang kung gusto mong mabuhay, anas ng kakambal ko. Sumisingil lamang ako, Georgiana. Bitawan mo ko kung ayaw mong gawin. Close that mouth. Hinila ni Joffrey ang braso ng anak at ninalato sa sahig. Napapagod na ako sa inyo. Sinampal niya pa si Georgiana nang bumangon ito. Sinuklaban ako ng galit. Sinugod ko siya at sinapak. Ano kang klaseng ama? Paano mo nagawang saktan ng sarili mong kadugo? Isa ka pa! Pinalabas siyang punyal. Hinataw niya sa akin. Naghahabula ng pintig ng puso ko sa walang tigil ng kabaliwan. Panay ang ilag sa kasaluko sa mga kamay niya upang hindi matamaan. Subalit may limitasyon ng lakas ko. Kinapos ako ng hininga. Nangali ang kalamnan at nanghinang mga buto ko. Malapit niya akong saksakin sa puso na may bumaril sa kanya. Nalalaki ang mga mata ko nang dumaloy ang dugo niya papunta sa akin. Binitawan niyang punyal sa katinampalang dibdib. Paano? Huling salita niya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nakita ko si Georgiana na nakatayo sa gilid namin. Nasa gilid niya ang baril na ginamit upang pigilan ang ama namin. Umaagos sa mga luha sa kanyang mga mata. I'm sorry. He left me no choice. Nanginginig niyang usal. Umaagos sa mga luha niya. Nasa mukha ang sobrang pagsisisi. Tinulak ko ang katawan ng tatay ko. Tumakbo ko patungo sa kanya't niyakap siya ng mahigpit. I can't believe I have a lost twin sister. Kapag kuha na isa-isang dinakip ng SWAT team ang mga tauhan ni Joffrey. Kinalagan din ng nanay namin. Masamang tingin namin sa kanya pero mabilis na naglahong galit namin at binigyan siya ng mainit na yakap. Batid namin na may kasalanan siya pero naiintindihan ko na ginawa niya yon para makatakas sa masama naming ama.
Ikinuwento ni Mommy na naging karelasyon niya sa panandaliang panahon ng ama namin. Pero agad na hiniwalayan nang malamang buntis at ginamit ito upang makuha si Mateo. Natuklasan niya ng ama namin kaya pinagbantaan siya. Napapatayin si Mateo. Kaya binigyan niya ito ng pera pati ang isang anak. Itinago ng ina ko ng 30 years para sa kaligtasan ng lalaking mahal. Ngunit nung malaman ni Mateo na hindi na niloloko niya lamang ito ay nagwala sa galit si Joffrey. Naputol ang sustento. Sinaktan si Georgiana at ngayon ay binantaan ako. Isiniwalat ni Georgiana na isang drug addicts ang ama namin. Kinapos sa pera at walang maibili ng drugs kaya nambablackmail. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.